Ito ha, nakahang na ito ha, nakahang ito. Lahat ng supply na out sa secondary is nakahang. Ngayon nakakabit itong transformer natin sa may soft start. Tingnan nyo kung ano mangyari ha. Oh. Short, di ba? Liwanag oh. Okay, shorted sa transformer. Sa transformer yan, wala na oh. Sa transformer pa lang muna tayo. Niyan ha. QHA. Ayan, QHA. Power amplifier. Okay? Ang issue naman nito ay walang power. Okay, by the way, shoutout muna sa may-ari ito. Shoutout mo sing ha, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rin sa akin ha. Kapwa ko din Ilonggo. Okay, QHA na power amplifier, model LX-2550. Ngayon, ang issue, walang power nung dinara ito sa akin. Nung pagka-check ko, wala siyang fuse sa likod, walang fuse dito. Ngayon, nung nilagyan ko ng fuse, pag on ko, dito naman si Bossing kanina nung chinik up ko, wala pa rin siyang power. Ngayon, pag bukas ko, ito yung nakita natin, nakahang na lahat. Ito, nakahang ito, tapos nakahang yung mga supply dito. Sino kaya tumirada nung una nito? Ngayon, ang gagawin natin, balik ko muna itong mga supply. Ibalik ko itong supply linya, ibalik natin linya, tsaka natin switch on ulit. Tingnan natin kung ano mangyari. May shorted ba siya or ano pinaka problema niya. Kasi ito, may nakita ko dito, yung transformer niya parang itong nangingitim. Hindi ko alam kung sunog yan o ano. Basta ibalik ko muna yung mga kable, okay? Tinisting ko, confirm na sira yung transformer niya. Ito, nangat ko to kasi hindi ko may dukot, hindi ko may balik yung supply ng transformer. Ngayon, ito ha, nakahang ito. Lahat ng supply na out sa secondary is nakahang. Ngayon, nakakabit itong transformer natin sa may soft start. Tingnan nyo kung ano mangyari ha. Oh. Short, di ba? Liwanag oh. Okay, shorted sa transformer. Sa transformer yan, wala na oh. Sa transformer pa lang muna tayo. Niyan ha. Ngayon, kausapin ko si Bossing kung ano magiging kalagayan nito. Sana nga transformer lang. Mahirap kasi nito na kinontrata natin ng sana sa transformer problema. Tapos, meron pa pala problema rito sa may output. Okay, sana dito lang muna. Diba? Sana ito lang. Tapos, ang supply nito ay 38038 na dual. Parang kasing lakas siya ng, ayun o, yung K4 na concert na ginawa natin. Parang kasing lakas siya, 38038 na dual. Okay, ito siya oh. 38 ito, 38. Tapos itong mababa niya is nasa 17. Tapos yung 17, tapos 0, ano yan, 18. Ito siya. Sira. Duda ko dito sa mga nangingitim ito. Tingin ko sira ito. And then baka siguro alum din to. Try natin kuskusin. Total sira naman na. Try ko kuskusin to copper. Copper sana siya. Copper siya oh. Medyo maitim na sa tingnan pero copper. Ngayon, kontratahin ko muna si Bossing ito kung ano magiging kalagayan. Tapos saka na lang balikan to. Kapag pumayag sa deal na i-rewind to, okay, deal. Tuloy tayo. Pumayag na si Bossing sa deal namin. And then ngayon, ito tinanggalan ko na ng balot. Sa secondary line, wala tayong makitang sira. Wala. Oh, makinis na makinis, walang lumiyab or walang nasunog. Kahit ito sa kabilang side. Ngayon, ang pinaka problema nito ay sigurado ko na sa primary talaga. Yan ang mahirap pag nasa primary yung issue niya o sunog niya. Kasi kailangan mo magbaklas ng secondary winding. Tapos ang problema is dalawang kwan pa naman to. Naka-separate na 34. Okay, ngayon ang gagawin natin dito, ang gagawin ko rito is baklasin ko itong winding. Tapos hanapin yung short or sunog doon sa may primary niya. Okay, babaklasin lang din naman ito. Nakita ko na yung shorted. Bali yung isang 34034 na baklas na natin ito sa unang banda ng spool natin. Ngayon ito pangalawa na to. Ayan, dito siya oh. Makikita nyo yan. Ngayon ang gagawin natin dito, kaya pa to.
puputulin natin kung hanggang saan yung sunog, tapos idudugtong natin ng panibago, tapos ibabarnis natin. Kaya pa yan. Yan, lagi naman tayo gumagawa ng ganito eh. And then mas napapansin ko, mas nasusunog lagi yung copper against sa aluminum. Yung aluminum naman napupudpud. Ito naman hindi naman napupudpud, pero prone sa pagkasunog siya. Pero dahil siguro wala siyang varnish. Okay, ito siya oh. Okay, ngayon gagawin natin, putulin na lang to. Tapos idudugtong ko siya ng maayos, tapos i-varnish pala. Okay, hindi ko na nga inilahat to, kalahati siguro. Sakto dito siya, kaya na siya nukutin eh. Okay. Yung isa pala na nakadikit dito, is malapit siya sa may pinaka panimula ng EC natin. Ayan oh. Ayan, ito siya oh. Panimula niya oh. Okay. Dito yung kadugtong niyan. Ito. Nisakto lang, halos walang isang dipa yung nababawas nito. Bali, ito na yung gagawin natin panimula niya. Yung dito, putulin natin, tapos idudugtong natin siya dito. Tapos yung may lamat na pinutol natin, tapos idudugtong na lang natin ulit ito. Diba? Wala na siyang, wala na oh. Tapos yung nandito, babarnish natin na maigi ito. Okay. Ayan. Kailan lang kadali ang pag repair nito. Okay, ngayon dudugtong ko muna to. Tapos ibabalik natin itong primary wire natin. Okay, sabay varnish na. Pwede pa, kaya pa to. Ito na, nadugtong ko na siya oh. Ito siya oh. Nininang natin, tapos itong spaghetti tube. Tapos ito, binarnish na natin to. Kaya mapapansin nyo kung may kinang-kinang siya oh. Yan, nakabarnish na ito. Ngayon, ito naman dinugtong ko na. Ito siya oh. Nakadugtong na. Ngayon, ready to, paikot na ito. Nirewind na natin yung isang 034 natin. Ang pag-rewind ng dalawang winding sabay ay ganito siya. Siguro drawing ko na lang, kahit na hindi ganun kaganda yung drawing ko, para ma-idea kayo kung paano pag-tapping nun. Pwede naman yan hiwalay sabay. Hiwalay siya isa-isa. Rewind ka ng isa 034, tapos rewind ka ng 034. Pero ito, kapag dalawang winding, sabi natin ito, sabi na lang natin, straight ko na lang siya para mas maintindihan nyo. Ito, straight natin to. Itong isang wire, ito tapos ito isang wire. Yan, pagsabayin mo yan ikot. Ngayon, yung dulo nito is makukunik siya dito. Yan. Sabi natin, ipagdudugtungin mo to. Yan, ito yung magiging ground nya. Ground yan. Tapos itong isa na to, yan yung magiging 34. Tapos itong isa ay magiging 34. Yan. Hindi siya para mas klaro, ito siya, para mas klaro ganito. Bali binuhol ko lang siya para hindi siya matanggal. Yung ito kasi magkasabay ito eh. Ito tsaka yung ito magkasabay ito dalawa na to. Ayan, magkasabay ito dalawa, pinaikot natin. Ngayon, ito naman yung dulo ng isa. Itong dulo is, ito naman yung kapares niya, di ba? Yung dulo nila. Ngayon, magiging salisiyan. Ito, sa dulo sa kabilang side. Ito naman dulo sa may kabilang side. Tapos, ito yung dulo and then simula is pagsasamahin to para magiging center top siya. Patawagin. Okay, ulitin natin. Yung dulo ng isa, puno ng isa pala, and then dulo ng isa is magiging magkasama siya. Okay? Yan, basta sundan nyo lang itong drawing ko kahit pangit. Ngayon, iinang natin to. And then ito magiging center top nya or magiging 0, 0, 34, tapos 34 ito. Okay? Tapos iinang ko to, tapos testing natin kung may 220 siya, baka may shorted pa rin. Nahihinang ko na to. Ito magiging center top, ito yung magiging 34, 34. Okay? Ngayon, ayun temporary lang, tinusok natin yung sa AC cord. Kapag umilaw yung bulb natin, ibig sabihin ay may shorted pa rin. Okay? Kapag hindi na, ibig sabihin normal na yun. And then sana mayroon ng voltahe na lalabas. Okay? Ito, naka-plug yan. Okay, nawala yung ilaw. Ibig sabihin, wala nang shorted. Ang problema niyan, baka putol talaga. Ngayon, ito yung pagsukat niyan. Naka-range tayo ng 250. Yan, 250 AC. Ngayon, ito siya. Ayun, meron na. Diba?
Kasi 34 lang naman to eh. Tapos itong isa, kailangan meron din to. Ayaw ah. O ayan, meron din oh. Okay, goods na yan. Goods na yan. Okay na, pwede nang ituloy. Wala na siyang ano, wala na siyang shorted. Dinugtong lang natin and then opera. Kaso lang, siyempre matrabaho talaga to. Ngayon, i-kuha natin to, iayos natin to. Tapos mag-winding ulit tayo ng isa pang 34. Ito, isa pa ulit. May bagong ikot na naman. Okay, sana transformer lang problema, wala sa amplifier. Nabalot na natin and then ito na, naging kalabasan nyo. Basahin siya na, hindi siya ganun kaganda. Importante na repair natin, di ba? Okay, no? Okay, ito yung 38 pala yung supply ito. Binalik natin yung specs niya o anong patawag niya, yung tagging niya. Ayan o, binalik natin 38 pala siya. Ngayon, ito 38 ito, 38 ito. Tapos ito sa mga mababang supply niya. Okay, may naka-plug na AC. Ayun doon sa may bag natin. Ngayon, tutukan natin ng tester to. Okay, tutukan natin tester to. Pasensya na kayo ha, wala tayong cameraman eh. Okay, ayan, tinusok natin siya dyan. Naka-range tayo ng 250. Okay, ito natin. Hindi na umilaw. Ayan siya. Okay, 25 30. Kung tutusin, halos nasa 35 na labas pala nito eh. Hindi pa umabot ng 38 to eh. Okay, ayan na, goods na siya. Ngayon, try natin balik to sa amplifier niya para sana ito lang yung problema para matapos na yung video natin. Okay, naibalik ko na yung transformer natin. Kaso nga lang, naiba na yung sistema nito kasi naglagay na tayo ng ganito. Yung dati niya, sana ba yun? Wala, nawala na. Kasi may kwan siya dito sa loob eh. Yung parang bilog sa loob na lagayan ng nut. Sana ba yun? Nawala na. Wala na, ayaw na mag-shoot. Siyempre, rewind na ito eh. Tapos, binalik natin yung dating winding niya. Siyempre, hindi na siya ganun kasiksik ba? Kumbaga, kaya hindi na natin maibalik yung gitna niya. Sana ba yun? Nawala na. Hindi ko na mahanap. Yung pinakagitna, nawala na. Kaya, ginawa natin, naglagay tayo na ganito. Katulad sa mga 5 auto na para mapan lang siya, malak siya, di ba? Discardin lang yan. Alam nga naman, pipilitin mo ipasok yun. Pilit mo, mamaya magasgas yung winding, masira ulit, di magka-problema. Ngayon ganito na lang ginawa natin. Okay lang naman, ang importante is gumagana, sabi ko nga eh. Okay, ito siya. Ngayon nakasalpak na siya dito sa may kwan niya, sa may soft start. Ito yung 38. Tapos ito sa may mga mababang voltahe natin. Okay, ngayon sana gumana. Okay, naka-plug na yun doon ha. Ayun o. Nag-active na siya. Magana yung fan ng normal doon. Ngayon, may nakakabit na speaker na ito. May nakakabit na speaker kaso wala pang audio input. Handa ko na yung laptop natin. Okay, nakahanda na yung laptop natin. Gumagana na siya o. Ngayon, may speaker na nakakabit ha. 2 channel. Ayun. Ay, audio na. Ayun o. Okay. Working na. Okay na siya. Dalawang channel ha. Oh, makapirate tayo. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea. May idea ba ako na ibibigay sa inyo? Tayo lang naman ang diskarte doon sa mga transformer, sa mga winding na sunog. Huwag kayong magtakot na magdugtong. Basta ang importante, tama yung pagdugtong. Putulin nyo lang kung hanggang saan yung nasira, and then idudugtong nyo ng maayos, and then ibabarnish nyo. Mga maiksi lang, mga ilang dangka lang pwede pa magdugtong. Huwag lang yung tag-ilang dipa na, siyempre lalo sa may primary, paano yun, mabibitin sa 220 kumbaga. Okay, okay na, working na. QHA. Ayun, hanggang dito na lang. Hindi na ako magpapalam.